Hello po sa lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ang napili ko pong verse ngayong araw na ito, araw ng Monday, ay nagmula sa Lucas, Kabanata 6, talata 43 hanggang talata 44. Ito po yung nakasaad doon. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Nagustuhan ko po ito kasi ipinapakita po dito na patunay lamang na kung ano'y itinanim natin, siya lang ang tanging nating maaani. So, kung magtatanim tayo ng kabutihan, mag-aani tayo ng kabutihan. Kaya, iwasan natin ang magtanim ng masama para hindi tayo umani ng kasamaan. Laging maging mabuti sa kapwa. Pilitin natin maging mabuti sa kapwa para sa payapang pamumuhay. Yun lamang po at mag-iingat po tayong lahat. Magandang araw po muli sa ating lahat. Napili ko po ang Kawikaan chapter 10 verse 22. Ang sabi po dito, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Alam niyo po ba natin na kailangan tatandaan na ang buhay ng bawat isa sa atin ay patuloy na gusto o nais ng kayamanan na pagpapala ng mula sa Diyos, at ito'y magdudulot sa atin ng tunay na kapayapaan. Hindi man ito malaki, kahit maliit man ito, or kung alam natin na talagang biyaya ito ng Panginoon, na mapupuno tayo ng pagpupuri at pagpapasalamat upang dakilain natin ang kapangyarihan ng Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Sabi po dito na ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan. So, kayamanan na mula sa Diyos na magdudulot sa atin ng katagumpayan. At sabi na walang kasamang kabalisahan. So, ito pong kabalisahan kasi, ito po yung magtuturo sa atin ng pagkukulang na lagi tayong naghahanap, kaya nag-aalala tayo. Pero kung alam naman natin na ang Panginoon din ang magbigay sa atin ng ating pangangailangan o mag-provide sa atin ng pangangailangan, ay magkakaroon tayo ng tunay na kapanatagan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan, mapagpalang araw po ulit mga kapatid, mga ka-Ella Vlog, mga kabady. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Ang aking ibabahagi po ngayon ay nagmula sa Bible verse na Lucas, Kabanata 12, talata 4 na po. At ang nilalaman po ng mensaheng ito ay ganito. Kayo man ay dapat maging handa dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras nang hindi ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, Lucas, Kabanata 12, talata 4 na po. So, ang masasabi ko lang po diyan sa Bible verse na yan ay kailangan talaga tayo po ay maging handa sa bawat oras. Kasi sinabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, kasi sabi nga niya, sino ba talaga ang darating? Ay di ang Panginoong Hesukristo. Kasi ang sinasabi dito, dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras ng hindi ninyo inaasahan. Kaya palagi po nating isa puso at isa isip ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya nga po ay darating sa oras ng hindi natin inaasahan. At kailangan po lagi tayong handa at laging ang puso at isipan natin ay nakatutok sa ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Ayan lamang po at maraming salamat. God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat.
Good evening po, Brother Ed Ella, Kalingap family. Ito po ibabahagi ko sa inyo ang Mateo 6:22-24. Ang mata ay ilaw ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at hamakin ang makalawa. Hindi kaya makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ito ay hinahalin tulad natin sa isang buhay natin na kung puno-puno ng liwanag ang ating buhay, ay magiging masaya tayo at matatag sa mga problema. Kagaya ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, tiwala natin sa Kanya lahat. At kung puot o galit ang puno sa atin, kadiliman ang naghahari sa atin. Kaya dapat mas piliin natin ang kaliwanagan para maghari sa atin ang kaliwanagan at magpuri sa Panginoon.